itong wage increase sa NCR, tumasana ang minimum wage na manggagawa sa National Capital Region 20 ng 85 pesos per day. Yung mga tanggap na minimum sa Metro Manila, tataasan na ng 85 pesos. Actually, yung pagtaas na 85 pesos, mababa na nga yan. Bakit? Kailan ba yung pagtaas? O sabihin na 2 taon nakaraan. Ay kahit tumaas ng 85 pesos after 2 years, wala yan. Kasi yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa loob nakaraang 2 taon, mga kabunyo, grabe. Kaya anumang pagtaas sa sweldo na 85 pesos at ang sahod, minimum wage, ano lang na yan, kulang na kulang yan. Pero ito yung masaklap. Yung Regional Trial Court sa Pasig naglabas ng TRO, temporary restraining order. Kung may mga talista kasi na lumapit sa korte, humingi sila na wag daw munang ipatupad yung minimum wage increase. Ang ginawa nitong RT ng Pasig, pinayag naman, pinigyan ba naman yung kahilingan na i-TRO muna? Ibig sabihin ng i-TRO, temporary restraining order, hindi muna ipatupad yung taas na 85 pesos. Mga kabut, ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal na ng pagtaas ng kung totoo lang ang pagtaas increase sa minimum wage, ilang taon na ang nakakaraan. Tapos ngayon lang taas ng 85 pesos, kulang na yan. Yung pagtaas presyo ng bilihin, grabe na. Pero ang mas malala pa nga, kakaunti na nga yung 85 pesos lang. Tapos hindi papatupad ngayon. Bakit? Aprobado na sana yung minimum wage increase na yun na 85 pesos. Naglabas ng TRO korte. Kasi mga kapitalistang korte sa National Trial. Hindi naman ito Supreme Court, RTC lang ng Pasig. Ang problema, pinagbigyan RTC, Regional Trial Court ng Pasig. Sa lang, hindi pwede yun. Kasi ang labor laws natin, hindi pwedeng i-TRO ng korte. Ang ating labor laws, hindi kontrolado ng mga korte. Kaya nga yung minimum wage increase na yan na 85 pesos, hindi naman dapat ito yan ng Regional Trial Court. Kaya nga ngayon, yung magawa ay nag-iisip na lumapit sa Korte Suprema. Kasi mali talaga yung ginawa Regional Trial Court. Walang kapangyarihan ang korte na mag-TRO. Ang labor laws, unique yan. Ang nagpapatupad talaga niyan, kahit nga yung mga labor case, hindi naman yan kinafile sa korte. Ang labor cases, pinafile sa arbiter, sa DOLE, Department of Employment, hindi sa court. Pag napit mo yung korte, i-dismiss yan kasi hindi dapat sa korte dinadala ang labor cases. Ang jurisdiction sa mga labor cases ang DOLE. Kung illegal dismissal cases, mga claims ng mga manggagawa, sa yan? NLRC, ay sa yan? Labor arbiter yan. Kaya medyo ewan ko bakit ganun ang ginawa nitong judge dito artist. Hindi niya naman dapat daw yun. Kasi labor law yan. Hindi dapat TRO dyan ang judge. Kaya galit ngayon ang mga workers. Bakit daw naglabas ng TRO ang TC dyan ng Pasig? Hindi naman dapat dawa yun. Kasi labor laws yan. Labor law. Walang jurisdiction dyan mga korte. Ang korte wala. Kasi ang regional trial courts, mga yan, courts of jurisdiction sa mga civil cases, criminal cases, facial proceedings. Pagdating sa agrarian cases, ang agrarian cases hindi nga yan na hindi naman jurisdiction yan ng MTC sa ng adjudicator ng DAR, yung provincial agrarian adjudicators. Pag naman sa mga labor cases, sa yan, sa labor arbiter, doon yan dinadala, hindi naman sa korte. May mali na rules ano bang nangyayari dito sa
sa Judge RTC, bakit siya naglabas ng TRO? Kawawa naman ang mga manggagawa. Inaas na sana nila tanggap na yung 85 peso pagtaas ilang sweldo. Tapos ang ginawa pa ng RTC ng Pasig, TRO. Ibig sabihin, temporary restraining order, wag. Hindi na yan ipatupad. Dahil mga kapitalista, employers na lumapit sa RTC na yon sa Pasig, hiniling nila mag-issue ang RTC ng Pasig ng TRO. Pinagbigyan ng RTC ng Pasig. Kaya yung mga manggagawa ngayon galit. Sabi nila, ano bang nangyari? Bakit ginawa ng RTC Pasig? Authority, anong jurisdiction? Approved eh. O dapat i-implement na yan. Hindi ka pwedeng humingi ng TRO niyan sa korte. Kaya lang bakit nga ginawa ng korte yun? Kaya may questionin korte na yun. Baka mag-decide yan ng Korte Suprema, gross ignorance of the law. Malalaman natin kung ano magiging aksyon ng Korte Suprema. Pero yan yung nakakalungkot. Bakit umabot sa mga TRO na yan? Hindi dapat nag-TRO. Hindi kapangyarihan yan ng RTC. Ang call sa labor laws, lalo na yung minimum wage, increases, hindi i-TRO. Buhay yan ng manggagawa. Nakasan yung kasao, kahit hindi kulang pa nga yung 85 pesos na yan. Tapos bigla ngayon, iti-TRO lang, Korte Suprema, ng Regional Court. Hindi pwede. Violation ng ang may jurisdiction sa mga ganyan, hindi korte. Okay, mga kababayan, magandang araw ng lahat. Buhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.